ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi natin inaasahan na magagawa natin at pwede itong pagmulan ng ikakasira natin o ng ibang tao. Dahil dito'y nagagawa nating pagtakpan ng kamaliang nagawa at pilit na itinatago hanggat kaya itong ibaon sa limot. At papangaraping hindi na kailanman maungkat ang isang sikreto. Ikaw kapuso, ano ang tinatago mong sikreto na malupit? Dear Papa Dudut, parati po akong nakikinig sa inyong programa. Ang ganda po kasi ng programa ninyo dahil nabibigyan ninyo ng pagkakataon ng ating mga kabarangay ang katulad ko na ikwento ang naranasan sa buhay. Mga ilang ulit na rin akong sububok na magpadala ng sulat ko sa inyo, pero tuwing susubok po ako ay parati akong kinakain ng hiya na baka husgahan lamang ako ng mga tao. Pero naisip ko rin na kung hindi ko lalakasan itong loob ko ay hindi ko rin maririnig kung anuman ang maipapayo ninyo o ng ating mga kabarangay sa sitwasyon ko. Ako po si Carmen. Noong elementary pa lamang ako'y lumipat na ang pamilya ko sa Navotas. Galing po kaming Negros. Sa Navotas kasi yung tambakan ng mga isda na siyang hanap buhay ng parents ko. Karamihan ng mga kapitbahay namin sa Navotas ay may kaugnayan sa isdaang negosyo. Nang mag-18 years old na ako ay namasukan agad ako sa isang fast food chain. Dahil gusto ko magkaroon ng sariling pera para hindi ako aasa sa aking mga magulang. Sa pinagtatrabahuhan ay nakaipon naman ako ng kaunting pera, Papa Dudut. Dito ko sinimulan ang sarili kong negosyo kasama ang boyfriend kong katrabaho ko rin sa fast food chain. Gumagawa kami ng mga necklace at iba pang mga design gamit ang iba't ibang shells. Ito po ang naging negosyo ko, Papa Dudut. Nang mag-21 na ako ay nagkaroon na kami ng maliit na shellcraft stall. Katuwang ko pa rin sa negosyo ang boyfriend ko. Pareho kaming dalawa na hindi nakapagkolehiyo at umaasa lamang sa kasipagan at positive mindset na kaya naming palaguin ang perang pinuhunan dahil pareho rin kaming hindi umaasa sa aming mga magulang. Nang makita naming umaasenso na ang shellcraft namin, ay saka kami nag-decide na magpakasal, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi ako nagalaw ng boyfriend ko sa mga taong nagkasama kami. Kaya sa unang gabi namin bilang mag-asawa ay nilubos-lubos namin na pagsaluhan ang aming mga sarili na puno ng pagmamahalan. Natikman ko ang pag-ibig sa kanyang mga bisig. Habang yakap-yakap ko siya ay pakiramdam ko ay sobrang saya ko. Pero hindi ko ina-expect na panandalian lang pala ang lahat dahil binawi siya sa akin. Namatay agad ang asawa ko matapos ang isang buwan naming pagsasama. Ang dating masayang pamumuhay ko ay napalitan ng lungkot, Papa Dudut. Akala ko'y wala ng pag-asa ang buhay pero muling lumiwanag ang buhay ko dahil sa isang buwan na pagiging mag-asawa namin ay nabuntis ako ng asawa ko. Biniyayaan kami ng Diyos ng isang anak na babae. Walang iba kung hindi si Rosemar. Papa Dudut, binuhos ko po ang lahat ng pagmamahal ko kay Rosemar. Ang mga hindi ko naranasang karangyaan sa buhay ay ibinigay ko sa kanya. Pinaaral ko ang anak ko sa kolehiyo at nang makatapos na ito sa kanyang pag-aaral ay agad naman itong nag-decide na magpakasal sa kanyang boyfriend na si Andrew. Ayaw ko pa sana siyang ipakasal pero buntis na ito kaya tinuloy ang pagpapakasal ni Rosemar kay Andrew dahil dapat nitong panagutan ng kaisa-isa kong anak. At gusto ng anak ko na lumipat na ng bahay kasama ang asawa niya. Ma, parang kailangan
kailangan na naming lumipat ni Andrew ng bahay. Ano? Ito ba ang gusto mo, Andrew? Opo. Kasi nga po mag-asawa na kami. Naku, ayoko. Hindi talaga ako papayag na iwan mo ko, Rosemar. Kaya dito lang kayo tumira ni Andrew sa bahay ko. Malaki naman to. Anong gagawin ko sa bahay kung ako lang mag-isa rito, di ba? Nakakahiya naman po sa inyo, tita. Pwede naman po kami humanap ng maliit na bahay na uupahan. Napag-usapan na po namin to ni Rosemar. Naku, ano ba kayo? Gastos lang yun. At ano ba yung tita-tita na yan? Nakalimutan mo na naman. Dapat mama na ang itawag mo sa akin. Sorry po, mama. Ayan. Masanay ka nang tawagin akong mama, ha? Opo, mama. Alam ko gusto mong masolo ang anak ko, Andrew. Pero iho, wag mo namang ilayo si Rosemar sa akin. Hindi pa talaga ako handa na lumayo ang anak ko sa akin eh. Si Rosemar lang ang anak ko kaya wag mo namang kaming paglayuin. Buti sana kung buhay pa ang mga magulang ko at may kasama ako sa bahay. Si Rosemar lang ang pamilya ko. Kayong dalawa. Kaya wag niyo naman akong iwan dito mag-isa. Maluwag ang bahay. Please anak. Andrew, wag mong ilayo si Rosemar sa akin. Sige po, mama. Hindi ko ilalayo si Rosemar sa inyo. Sa bagay, ma. Tama naman po kayo na dito kami tumira. Tayong dalawa na nga lang ang magkasama tapos iiwan pa kita. Kaya nga, kaya wag na kayo mag-isip na bubukod kayo ng bahay at iwan ako. Parang hindi ko talaga kaya. Hindi ko matanggap ang idea na yan. Si mama talaga. Mahal na mahal kaya kita. Hindi ko kayang iwan ang pinakamaganda kong mama. Asus! Mahal rin kita. Kayong dalawa ni Andrew. Kayo ang mga anak ko. Mahal ko kayo. Payakap nga sa baby ko. Ay, nga pala ma. Next week magbabakasyon kami ni Andrew ha. Okay lang ba na ikaw muna mag-isa dito sa bahay? Paano kung sabihin kong hindi okay? Ma naman eh. Mag-honeymoon pa ba kayo? Nauna na nga ang full moon sa tiyan mo. Pasensya na po, ma. Aalagaan ko naman si Rosemar at ang magiging anak namin. Nako, okay na yan. Ang importante, ilang beses ko na itong sinabi sa'yo ha, na huwag mong saktan at lokohin ang anak ko. Ako talaga makakalaban mo. Hindi po tayo darating doon, ma. Hindi ko po sasaktan si Rosemar. Mahal na mahal ko po siya. Huwag kayong mag-alala sa amin. Kinikilig naman ako, Han. Asus, kayo talaga. Sa harap ko pa talaga kayo nagharutan. Ma naman, lambingan lang, hindi harutan. O siya, basta mag-ingat kayo. 3 buwan na lang at manganganak ka na, Rosemar. Excited na ako sa apo ko. Magiging lola ka na, ma. Parang ang bata pa ni mama para tawaging lola. Tama si Andrew, dapat hindi lolang itawag ng apo ko sa akin. Ano po ba dapat, ma? Mami! Mami ganda! Pwede! Ayan, baby. Excited na ang mami mo na makita ka. Ang maganda mong mami. Marunong pumili ang anak kong si Rosemar ng lalaki kung pisikal lamang ang pag-uusapan, Papa Dudut. Matikas ang pangangatawan ni Andrew, maputi at matangkad. Matangos ang ilong at pwede nga siyang maging artista o model sa kanyang kagwapuhan. Makalaglag panty ang tindig, dala ng pagiging mistiso nito. May lahi kasi siya at sa pagkakaalam ko ay 1/4 ang dugong puti niya. Taga-Olonga po ang mga magulang niya. Nag-iba ang takbo ng buhay simula nang merong lalaking nakatira sa amin, Papa Dudut. May tumutulong na sa aking magbuhat ng mga shells kapag nasa bahay si Andrew. Pansin ko na maganda ang forma ng katawan niya. Ang braso nito'y alam na alam kong matigas tuwing nagbubuhat siya ng mga sako ng shells. Minsan ay nakasalubong ko siyang nakatuwalya lamang galing banyo matapos po itong maligo. Parang akong teenager na ngayon lang nakakita ng magandang hubog ng katawan ng isang lalaki. Pilit kong hindi pag-isipan ang nakita ko pero nakakatakam po ang katawan ni Andrew at mas lalo akong nawiwindang tuwing ngingiti siya sa akin. Sobrang sweet ni Andrew sa akin, Papa Dudut. Hindi ko may pagkakaila sa sarili ko na nagkaka-crush ako sa asawa ng anak ko.
Kaya sobrang kaba ng dibdib ko ng isang araw ay kami lang dalawa sa bahay at nilapitan niya ako para kausapin tungkol sa mga bagay-bagay. Kausapin niyo naman ako. Iniiwasan niyo ba ako? Naku! Bakit naman kita iiwasan? Busy lang ako. Marami akong orders ngayon. Tulungan ko na po kayo. Naku, wag na. Kaya ko na to. Magaan lang naman. Ako na ang bubuhat galing dito sa mesa. Ako na po, ma. Andrew, please. Bitawan mo ang kamay ko. Oh, nanginginig kayo? Please, bitawan mo na ako. Ma, alam kong matagal mo na akong tinitingnan. Ilang beses na kitang nahuli na tinititigan mo ko. Alam kong may lihim kang pagtingin sa akin. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga. Alam kong tama ako. Gusto mo ako, ma. Halata sa tingin mo. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Irespeto mo naman ako bilang magulang ng asawa mo. Parang anak na kita. Walang makakaalam. Ikaw at ako lang. Lumayo ka nga, Andrew. Baka kung ano magawa ko sa'yo. Hindi ba tuwing naliligo ako, hinihintay mo na lumabas ako ng banyo para lang makita ang katawan ko? Ilang beses kitang nahuli. Ilang beses kong sinadya yun. Doon ko natumbok na tama ang hinala ko. Walang duda, gusto mo nga ako. Hindi totoo yan. Malisyoso ka lang. Ma, sabi ko nga sa'yo, walang makakaalam. Andrew, isa na lang. Bitawan mo ko. Huwag ka na mag-deny, ma. Alam kong tinatago mo lang yung nararamdaman mo sa akin dahil asawa ko ng anak mo. Andrew, please. Magiging sikreto natin to. Itatago natin. Promise yan. Walang makakaalam. Tigilan mo ko, Andrew. Ano ba? Andrew! Tama ako, di ba? Gusto mo ako. Please, bitiwan mo ko. Di ba ito ang gusto mo? Andrew, wag mong sasabihin kahit kanino to. Oo naman. Patay din ako kay Rosmar kung malalaman niya to. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na maging tayo? Magiging kabit ako ng asawa ng anak ko? Huwag mong sabihin yan. Hindi ka kabit. Ang mahalaga, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Ang mga pantasya mo magkakatotoo. Deserve mo rin ang sumaya, Carmen. Pero… Shhh! Halika dito. Umupo tayo. Alam mo ba, hindi lang ikaw nagpapantasya. Carmen, pinagpapantasyahan din kita na isang araw magkatabi tayo tulad nito. Na hinahawakan kita, hinahalikan. Talaga ba? Oo, maniwala ka. Gusto kita, Carmen. Gustong gusto. Papa Dudut, sobrang kakaibang init ang naramdaman ko habang dumadampi ang mga labi ni Andrew sa mga labi ko. May ibang kuryenteng pumasok sa pagkatao ko. Ang kanyang mga braso na hinihimas ko at ang kanyang matipunong dibdib na bumabangga sa akin ay sobrang nagbibigay ng ibang init sa aking pagkatao. Sa aking pagkababae na matagal nang hindi nakayakap ng isang lalaki. Ginawa namin ang gawaing mag-asawa, Papa Dudut. Binigay ko ang sarili ko kay Andrew nang walang pag-aalinlangan dahil sa mga oras na yon ay uhaw na uhaw ako sa init na mga bisig ni Andrew. Ang nasa utak ko lamang ay mairaos ang nararamdaman ko na matagal ko nang pinipigilan. Hindi ko inisip ang pinagsaluhan kong kaligayahan ay ang kaligayahan ng anak ko. Inisip ko lamang na parang hiniram ko lamang ang oras na yon. Si Andrew. Wala sa isipan ko ang magiging kabit niya, ang maging karibal ng sarili kong anak at hindi ako mga agaw. Hiniram ko lang sandali si Andrew noon. Pero kabit ba ang tawag sa akin? At paano kung malalaman ng anak ko ang sikretong malupit na ito na may nangyari sa aming dalawa ng manugang ko
na si Andrew Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, inilihim namin ni Andrew ang naging relasyon naming dalawa. Hindi ko lubos maisip sa buhay ko na magiging kabit ako ng asawa ng anak ko. Hindi ko akalain na magiging ahas ako sa anak ko. Kahit ganito ang nangyari ay mahal ko ang anak ko. Ayaw kong masaktan siya at ayaw kong masira ang pamilya nilang dalawa ni Andrew. Kaya walang araw na hindi ako natatakot na baka mabunyag na. Sa iisang bahay ay may 2 ilaw na pinagsasaluhan ng nag-iisang haligi nito. Tama po, nakikisalo lamang ako. Hindi ko aangkinin si Andrew, hinihiram ko lamang siya. Tuwing wala si Rosemar ay nagaganap ang mga gusto namin ni Andrew. Malaya kaming ginagawa ang nagpapasaya sa aking pagkababae. Umabot ako sa punto na parang parati kong hinihiling na sana'y parating wala ang anak ko para kaming dalawa lamang ni Andrew ang nasa bahay at mangyayari ang gusto naming mangyari na walang nakakaalam. Umabot ako sa ganon, Papadudut. Isang araw nang magsiping kaming dalawa ni Andrew ay muntik na kaming mahuli ni Rosemar. Dumating siya sa bahay eksaktong patapos na kami ng pinagsaluhang init sa sahig kasama ang mga shellcraft. Hindi ko pala nalakang pinto ng kwarto. Mabuti na lamang at madali lang maisuot ang duster ko at si Andrew ay agad niyang naisuot ang shorts niya. Akala ko talaga ay katapusan na namin at mahuhuli na ang ginagawa naming pagtataksil. Sobrang fresh pa sa memory ko kung gaano ako natakot sa mga oras na yon. Rosemar! Han! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Pawis na pawis ka. Mainit kasi. Sa bagay, mainit talaga ngayon. Ay, sobra. Pinagbuhat ko rin kasi siya ng mga sako ng mga shell para tuhugin na namin. May order kasi. Naku ma, dahan-dahan din kayo ha. Hindi na kayo bumabata. Kailangan lang tumatapos. Suki ko kasi kaya minamadali ko na. Mabuti at nandito si Andrew, may tagabuhat ako. Alam mo naman na kailangan ni Mama ng tulong. Matibay naman ang mga braso ko kaya kayang-kaya to. Huwag mo na yung i-flex-flex, ikaw talaga. Salamat Han sa pagtulong mo kay Mama ha. Naku, magpunas ka na nga ng pawis mo kasi ayoko sa amoy pawis ha. At saka magsuot ka na rin ng t-shirt mo. Bakit? Ayaw mo makita ang magandang katawan ko? Ikaw talaga? Kumusta nga pala ang anak ko? Nasa kwarto, natutulog. Pinatulog ko. Ma, salamat sa lahat ng tulong niyo sa pamilya ko ha. Okay lang ba talaga na dito lang kami tumira o mas dapat sigurong lumipat na kami para hindi ka namin naaabala? Naku, hindi kayo nakakaabala. Masaya ako na nandito kayo. Nakikita ko kayo at ang apo ko. Tama si Mama Han. Dito na muna tayo. Walang kasama si Mama. Pag nagkataon itong mga shell niya lang pati ilang trabahador niya sa store ang kasama niya rito. Iba pa rin kapag nandito tayo. O sige, mas komportable naman ako na dito tayo pero Andrew, humanap ka ng trabaho ha. Sabi ng papa mo dapat na tayong lumipat ng bahay para daw magpursige kang maghanap ng trabaho. Si Papa talaga. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako pero for now, dito muna ako tutulong sa negosyo ni Mama Carmen. Lalo na ngayon na marami ang order kaya inaakit niya na dito para dito gawin ng iba. Alam mo, okay na okay sa akin kasi nakakatulong ka dito kay Mama. Pero mas maigi rin na may totoong trabaho ka talaga. Don't worry, Han. Hahanap ako. Pakis nga ako. Naku, magpunas ka muna. Amoy pawis ka talaga. Parang pagod na pagod ka sa pagbubuhat ah. Ito na nga, magpupunas na. Punta lang ako sa kwarto natin. Maligo ka na rin. Tsura nito. Ma, okay ka lang ba dito? Okay lang ba ang lahat pagdating sa negosyo mo? Bakit naman ako hindi magiging okay? Kabisado ko na ang pasikot-sikot dito tsaka hindi naman ako nawawala ng customer.
Ito ang libangan ko at dito kita binuhay. Sa bagay. Tsaka alam ko nag-e-enjoy ka dito. Pero ma, alagaan mo rin yung sarili mo ha. Parang hindi ka na nagsusuklay eh. Tsaka ma, magbra ka rin kahit nandito ka lang sa bahay. Baka mamaya may makakita sa yung ibang tao. Ngayon lang naman to. Mainit kasi. Kahit na. Ikaw talaga ma. Payakap nga ako sa mama ko. Mahal na mahal kita ma. Mahal din kita anak. Ay, teka, pawis ka rin, ma. Ano ba tong init ngayon, ano? Grabe tuloy yung tagaktak ng pawis nyo. Kaya nga, sobrang init. Pinapawisan ako. Kailangan ko na rin magpunas. Kailangan mo nga, ma. Sa oras na yon, Papa Dudut, ay sobrang kaba po ang nararamdaman ko. Paano kung nabuking kami at nakita ng anak ko ang ginawa naming kataksilan? Kaya naging wake-up call sa akin na muntikan kaming mabuking na dalawa ni Andrew. Kaya naisipan kong gusto ko nang tigilan ang anumang ugnayan naming dalawa ni Andrew. Baka dahil ilang beses ko lang na-enjoy ang pagsasama ng asawa ko noon sa kama, kaya naging ganito ang tingin ko sa pakikipagtalik kasama si Andrew. Baka hinahanap ko lamang ang mga kulang na panahon na dapat ay pinagsaluhan namin noon ng asawa ko at si Andrew na ang tumupad ng gawaing dapat natugunan ng asawa ko. Kaso'y binawian siya ng buhay at isang buwan ko lamang siyang nakapiling. Sobrang gulo ng isip ko dahil alam kong masama ang ginagawa ko. May parte sa buhay ko na gusto ko nang wakasan talaga ang namamagitan sa amin, pero may parte rin sa pagkatao ko na gusto kong ipagpatuloy ang kung anuman ang meron kaming dalawa ni Andrew. Mahirap po talaga ang pinagdadaanan ko, Papa Dudut. Kaya isang gabi naisip ko na pumunta sa isang bar para makahanap ng kahit sinong lalaki para mapatunayan na hindi pagmamahal ang nararamdaman ko kay Andrew kundi tawag lamang ng laman. Pangangailangan lang ng katawan, ang pananabik lang sa init ng isang lalaki, kaya ako nagkagusto kay Andrew. Kaya noong nasa bar ako habang lasing ay namit ko ang kaedad kong si Domeng. At ang sumunod na nangyari ay nagising na lamang ako sa kama katabi siya. At iba na ang damit na suot ko. Masyado kang praning. Relax ka lang. Nakakapraning naman talaga. Wag mo akong pagtawanan. Anong ginawa mo? Teka, may nangyari ba sa atin? Anong ginawa mo sa akin? Nangyari sa atin? Naku, wala. Mali ang iniisip mo. Matino akong lalaki, no? Hindi ako naniniwala sa'yo. Grabe ka naman. Nagmamalasakit na nga ako sa'yo eh. Anong malasakit ang pinagsasasabi mo? Yan ang problema. Magpapakalasing ka na sobra tapos ngayon nagbibinta ka ng kung ano-ano. For the record, walang nangyari sa ating dalawa. Hindi naman ako ganung tao. May respeto ako sa babae kasi may kapatid din naman akong babae at may nanay ako. Pero bakit nandito ako sa kama mo? Bakit magkatabi tayo at bakit iba na tong suot ko? Nasobrahan ka sa inom kaya nasukaan mo yung damit mo. Kaya pinalitan ko suot mo. Ibig sabihin nakita mo ang katawan ko? Ano naman? Gusto mo matulog na may suka? Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Ang importante, maayos ka na. Kailangan ko na palang umuwi. Pero ang sakit ng ulo ko. Hangover yan. Uminom ka na maraming tubig. Pinagluto na rin kita na makakain mo. Kumain ka muna bago ka umuwi sa inyo. Salamat. Domeng. Ako si Domeng, Carmen. Sobrang nalasing ata talaga ako kagabi. Hindi ko na maalala pangalan mo. Ano pa kaya mga pinaggagawa ko? Medyo halatang lasing ka nga kagabi pero maayos ka pa naman. Wala kang ibang ginawa kundi ang sumuka. Naku, para akong matandang lasengga. Hindi naman. Halata lang na hindi ka sanay uminom. Hindi nga ba? Oo, hindi nga. Domeng, salamat ha. Kung hindi ka ang nakasama ko baka ano nang nangyari sa akin. Walang anuman. Sige na, tumayo ka na dyan.
Kumain ka. Kaya mo na ba? Parang kaya ko naman pero mabigat pa rin ang ulo ko. Mawawala rin yan. Sana nga mawala agad to. Pero parang lalagnatin ako sa sakit. Ihahatid na kita mamaya kung okay lang sa'yo para naman makauwi ka na maayos. Naku, wag na. Kaya ko na. Ito naman, huwag ka na mahiya. Wala naman akong trabaho ngayon. Kaya hindi abala sa akin kung yan ang iniisip mo. Salamat, Domeng. Teka, baka may asawa ka na at ako… Single pa ako. Talaga? Oo. Parang kailangan ko na nga ng kasama pa uwi. Ayun, sasamahan kita pa uwi. Kumain ka muna. Sige. Matapos akong kumain ay hinatid na ako ni Domeng sa bahay, Papa Dudut. Siniguro niya talagang safe akong makakarating sa bahay. Sa totoo lang ay naging kampante ako sa kanya kaya noong niyaya niya akong lumabas ay sumama agad ako. Madali niyang nakuha ang loob ko, madali niya akong napaibig. O pag-ibig ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya sa mga oras na yon? Basta ang alam ko sa sarili ko ay gusto ko nang mawala ang pagnanasa ko kay Andrew. Gusto kong putulin ang ugnayan naming dalawa at hindi na higit pa sa pagiging mother-son-in-law ang relationship namin. Gusto kong maging normal na manugang na lamang ang relasyon ko sa kanya. Gusto kong magpakaina sa anak ko at hindi ang maging kahati sa asawa niya. Walang gabi na hindi ako inuusig ng konsensya ko sa ginawa namin ni Andrew. Patuloy din ang paglapit niya sa akin para gawin ang nakagawian namin. Pero tumatanggi na ako at nahahalata niyang may iba akong lalaki. Ang hindi niya alam ay gusto kong limutin siya. Pero paano kung nasa isang bahay lamang kami nakatira kasama ang anak ko? Kaya kapag magkasama kami ni Domeng ay mas nararamdaman ko ang kapayapaan na sana'y si Domeng na lamang ang dumating kaagad sa buhay ko para hindi na nangyari sa aming dalawa ni Andrew ang kasalanang pinagsaluhan namin. Walang sabit si Domeng at may trabaho po ito. Hindi siya kagwapuhan, Papa Dudut, pero hindi naman sa lahat ng oras ay ang panlabas na anyo ang batayan kung mahal mo ang isang tao. Nasa puso ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay yung wala kang nasasaktan na ibang tao at hindi mo tinatago ito dahil kapag nabunyag ay tiyak na ikakasira talaga ng buhay mo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang halos 3 buwan nang una kong makilala si Domeng ay naging kami ng dalawa kaagad, Papa Dudut. Gusto ni Domeng na ipaalam namin ito sa anak ko dahil hindi naman ako bata para ilihim ang tungkol sa amin. At pareho naman kaming walang sabit na dalawa. At dito ko na nga sinabi kay Domeng ang tungkol kay Andrew dahil gusto kong tapat ako sa kanya. At kung hindi niya matatanggap ang nakaraan ko ay hindi ko ipipilit ang sarili ko. Ang akala ko ay hihiwalayan niya ako, Papa Dudut, pero hindi. Mas minahal niya ako at hindi niya ako hinusgahan. Para sa kanya ay pinagtagpo kami ng tadhana para iligtas ako kay Andrew at maibaon sa limot ang sikretong ugnayan ko sa asawa ng anak ko. At matigil na ang hindi kanais-nais na ugnayan ko kay Andrew. Na dapat ay manatiling manugang lamang si Andrew sa buhay ko. Kaya hindi maiaalis na mainit ang ulo ni Domeng tuwing naiisip niya ang tungkol kay Andrew. Para sa kanya isang oportunista ito at tinitake advantage ang kahinaan at sitwasyon ko para makuha ang gusto nito. Ang sabi sa akin ni Domeng na kailangan nang malaman ni Rosemar ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Domeng para tumigil na si Andrew sa kanyang pangungulit sa akin. Ayaw din ni Domeng na malalaman ni Andrew na alam niya ang tungkol sa naging relasyon ko kay Andrew. Ang gusto niya na tinanggap niya ako bilang ako at dapat hindi na niya iisipin pa ang tungkol kay Andrew. Lalo na't alam niyang putol na ang ugnayan ko dito at sure akong wala na talaga, Papa Dudut. Nakapagdesisyon na akong tigilan na ang kahibangan ko kay Andrew. Pero isang araw ay nagalit si Andrew sa akin ang kamilang dalawa sa bahay. Nalaman niya na pinaalam ko na kay Rosemar ang relasyon naming dalawa ni Domeng.
Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil dun sa matandang lalaking yun? Hindi siya matanda. Kaedad ko siya. At wala siyang sabit. Siya ang dapat kong patulan at hindi ikaw. Kaya tigilan mo na ako. Mahal ko si Domeng. Mahal ko siya kaya pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ako naniniwalang mahal mo si Domeng. Gusto mo lang takasan ang relasyon natin. Ito ang tama. Walang tayo. Dapat sa simula pa lang alam mo na walang tayo. Carmen naman, alam kong masaya ka sa akin. Masaya ka sa ginagawa ko sa'yo. Andrew, tama na. Mahalin mo ang anak ko. Yan ang tama mong gawin. At ang mahalin ko si Domeng ang nararapat kong pagtuunan ng pansin. Kaya please lang tumigil ka na. Hindi pwede. Pwede! Huwag mong putulin ang ugnayan natin. Pwede naman nating itago to eh. Ano? Itago? Hindi, Andrew. Hindi na tayo magtatago. Ayoko na kaya wala nang itatago. Pero gusto mo ko. Anong gusto mo? Magubad ako ngayon dito sa harapan mo? Wala namang tao ngayon tulad ng dati. Pwede nating gawin ngayon. Hindi ba ito ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Paliligayahin kita. Tama na! Tumigil ka na! Anong ginagawa mo sa mama mo? May tinatanong lang ako kay mama. Bitiwan mo siya! May tinatanong lang naman ako. Bakit? Sino ka ba? Ako si Domeng. Wala ka talaga respeto sa mama mo, no? Nire-respeto ko siya. Ganyan ba pagrespeto? Yung nasasaktan na si Carmen sa higpit ng pagkakahawak mo? Ganyan ba ang asta ng isang manugang? O baka naman, hindi mo mapigil ang sarili mo? Ano pinagsasabi mo? Tigilan mo si Carmen! Domeng, huwag ka nang makialam. Hindi! O ikaw! Baka akala mo hindi ko alam na malaki ang atraso mo. Hindi ka dapat pamarisa dahil oportunista ka. Anong pinagmamalaki mo? Yung itsura mo? Alam mo kung ano meron kami ni Carmen? Alam na alam ko kung walang iyaan mo. Kaya bitiwan mo na si Carmen. Ano? Hindi mo ba rin bibitawan? Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Iba talaga yung apog mo ah! Ay! Ano ba? Tumigil kayo! Kapal ng mukha mo! Walang hiya ka! Pakialamero! Ikaw ang walang hiya! Wala kang respeto! Puro kayo pa yung nasa isip mo! Wala kang klase ka! Dapat sa'yo nilulumbong! Doon na tayo sa loob ng kwarto ko. Andrew, umayos ka ah. Umayos ka bilang asawa ng anak ko. Umayos ka bilang tao dahil gusto ko na magpakatao. Hindi ako hayop. Sana ilagay mo yan sa utak mo. Mahalin mo ang anak ko. Yun ang dapat mong gawin. Halika na, Domeng. Ayusin mo yung pagbumukha mo ha! Domeng, tama na. Tigilan mo na yan. Papadudot naging panangga ko si Domeng laban kay Andrew. Siya ang matibay na pader na sinasandalan ko sa mga oras na yon. Kung wala si Domeng, siguro ay patuloy akong ginagamit ni Andrew. Patuloy ang pagtataksil ko sa anak ko at patuloy ang ahasan sa loob ng bahay. Nalaman ni Rosemar ang nangyari kay Andrew at kay Domeng. Naging masama ang loob ni Rosemar kay Domeng dahil sa natamong pasa ni Andrew sa mukha niya. Hindi alam ni Rosemar ang tunay na nangyari at pinalabas lamang namin na nag-aaway ang dalawa. Kaya nagsapakan dahil hindi sa pagkakaintindihan. Kaya naisipan kong lumipat na lamang kami ni Domeng ng bahay. Ibinigay ko sa anak ko ang bahay ko bilang pamana sa kanya at bilang kabayaran sa nagawa kong kasalanan na hindi niya alam. Gusto kong umiwas na sa gulo, Papa Dudut. Gusto kong iwasan ang tukso at gusto kong iwasan si Andrew. Ayaw pa sana ni Rosemar na ipamana ko sa kanyang bahay at lumipat na kami ni Domeng pero tinanggap niya rin ang desisyon ko. Nasa Navotas pa rin ang shellcraft ko at umuupa kami ng maliit na bahay ni Domeng. Para kami nagsisimula parang katulad ng una kong asawa. Naisipan din namin ang magpakasal para tuluyan ang kalimutan ng tila bangungot ko sa tuwing nakikita ko ang anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, tuwing kaharap ko si Rosemar ay inuusig ako ng konsensya. Isang araw, Papa Dudut, ginawa ako ng surprise birthday party ng anak kong si Rosemar. Nandun syempre si Andrew. Masaya ako sa surprise pero kumakabog sa kaba ang dibdib ko tuwing kaharap ko si Andrew. Lalo na't nagsisimula na naman siya sa mga banat niya sa akin.
Huwag kang magsimula, Andrew. Alam kong gusto mo pa rin ako. Pwede pa rin natin gawin yung mga ginagawa natin. Sa totoo lang, miss na kita. Tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. Sige na, magkita tayo. Pwede tayo sa motel. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Tama na yung mga panahon na yon. Malaking pagkakamali yon. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos eh. Dapat igalang mo rin ako bilang nanay ng asawa mo. Ikaw naman? Binabastos na naman kita pag gusto mong bastusin kita. Anong meron dito? Parang kanina ka pa kumukuha ng lechon, Andrew ah. Ako na, kukunan kita para matapos na. Carmen, hinahanap ka ni Rosemar. Asikasuhin mo na mga bisita mo. Sige, pupuntahan ko siya. Umayos kayong dalawa ah. Sige na, punta mo na sila. Ako nang bahala dito. Hindi mo ba talaga siya titigilan? Hindi ka pa ba marunong makontento at lumugar ha? Alam mo dapat na kung ano lang ang para sa'yo, yun lang ang kunin mo. Kung hindi ka lang asawa ni Rosemar, pinagulpi na kita eh. Gusto mo bang sabihin ko kay Rosemar yung kademonyohan mo para matigil ka na? Sasabihin ko na pinipilit mo lang si Carmen. Sasabihin ko rin sa asawa mo na isa kang walang kwentang tao dahil pati nanay niya mismo, inaswang mo. Hoy, wag mo akong subukan. Pinalagpas ko lahat ng mga nangyari sa inyo. Pero ngayong asawa ko na si Carmen, hindi ka na makakaporma ng alanganin. Ang bait ni Carmen sa inyo tapos winawalang hiya mo. Kaya subukan mo ulit hirita si Carmen. Ako natutumba sa'yo. Naintindihan mo? Bobo ka ba? Hindi mo naintindihan yung sinabi ko? Naintindihan ko. Han, ano nangyayari dito? Tito Domeng, sana naman hindi kayo ulit magkainitan ni Andrew ha. Birthday ni Mama. Baka bugbugin nyo na naman si Andrew. Magagalit na talaga ako sa inyo. Hindi naman. Ito nga, tinutulungan ko siya maghiwa ng lechon. Gagawin daw nilang pulutan ng mga trabador ng mama mo. Okay po. Ay teka, family picture tayo. Sumali ka na rin, Tito. Tara. Okay. Sige. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na lumapit si Andrew sa akin. Iniiwasan na rin niya ako dahil parating nakabantay si Domeng sa akin dahil ayaw ng asawa ko na mas lalong lumala pa ang sitwasyon. Ilang beses na rin naming pinag-usapan ni Domeng kung sasabihin ba namin kay Rosemar ang katotohanan o hindi na dahil tapos na naman ang lahat at nakakatiyak na akong hindi na magkakamaling lapitan pa ako ni Andrew para alokin muli. Sa hindi ko pagsasabi kay Rosemar tungkol sa sikretong nangyari sa amin ng asawa niya ay parang may kulang sa pagkatao ko. Hindi ako naging buo dahil karga-karga ko ang bigat ng sikretong gustong kumawala. Paano kung sasabihin na namin kay Rosemar? Ano po ang mangyayari? Mapapatawad niya ba ako? Maiintindihan ba ako ng anak ko na tinikman ko ang asawa niya sa mga oras na wala siya sa bahay noon? Paano kung malaman ng apo ko na ang lola niya ay dating nagpakalmot sa tatay niya? Marami akong iniisip na posibleng mangyari sa oras na mabunyag ang sikretong malupit na ito, Papa Dudut. Baka nga may panahon na ang magsasabi ng kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero ayaw kong masaktan ng anak ko. Dapat, noong una pa lamang ay hindi ko na pinasok ang ganito sa buhay ko. Dapat pinigilan kong magkaroon kami ng affair ng manugang ko. Papa Dudut, handa po akong tanggapin ang kaparasahan sa mga nagawa ko. Gusto kong mamuhay na wala itong pag-uusig sa konsensya ko. Sana kung kaya ko nang sabihin ang katotohanan sa anak ko ay mapatawad niya ako. Matatanggap niya ako tulad ng pagtanggap sa akin ni Domeng, tulad ng pagmamahal ni Domeng na walang hinihinging kondisyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmen. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1